Yun! Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan. Batang Maynila to it's. Ayan. Kamusta po kayo? Kamusta po yung mga BMT Natics dyan? At yung mga subscribers natin. Wala po tayo ngayon dyan sa Pilipinas. Medyo nag-relax-relax po muna tayo. Kasi total birthday ko naman. So, bigyan ko naman ng konting regalo yung sarili ko. Kasi bro, isang taon na puro stress ang inaabot natin dahil po sa politika dito sa ating bansa. So, minabuti kong mag-relax sa araw ng aking kaarawan. So, ilang araw lang naman ako dito sa Taiwan, mga kababayan. At mamasya lang. Malamig po dito. Malamig po dito ngayon sa Taiwan. Halos lahat po ng tao, kung makikita po ninyo sa kalsada, naka-jacket. Hindi naman po masyadong malamig kasi 16 degrees Celsius. Parang Baguio lang din. Pero itong gabi, pumunta kami dun sa night market. Daming tao. Daming tao. Meron nata silang programa ron pero hindi na kami nagtagal kasi pagod na rin eh. Dumating kami dito, umaga. Ang check-in sa hotel, alas 3 pa. So, iniwan lang namin yung luggage. Tapos, nag-ikot-ikot na kami. Bumalik na mga alauna. Siyempre, pagod na. Alas 2, alas 3 ng check-in. Pahinga ng konti. Tapos, labas na naman. Pero enjoy, mga kababayan. Napakasarap ng klima. Napakalamig. At, okay naman. Medyo mura din ang bilihin dito. Kumpara sa Hong Kong. Last time nasa Hong Kong kami. Mahal, grabe. Grabe, mahal sa Hong Kong. Dito sa Taiwan, medyo mura-mura ng konti. Although, mas mataas ang value ng pera nila kaysa sa atin. So, yun po. Medyo relax-relax lang. Kaya kung mapapasin niyo yung background natin iba. So, kamusta? Kamusta po kayo dyan? Kamusta po sa Maynila? Balita ko, meron na ng mga nagbatokan dyan. Meron naman nagbatokan dyan eh. Usong-uso niya sa Pilipinas yung batokan. O na, yung nakaraan lang, di ba? Yung kapatid ni Pokwang ng batok nung magkakariton, di ba? Yung naka-Hilux ng kapatid ni Pokwang. Sabi na nasagi raw, hindi naman nasagi. Binatukan ba naman binatukan yung magkakariton. Yung bata na trauma, yung anak. So, buti naman. At ang naging desisyon ng LTO ay i-revoke yung lisensya. Tapos, eto naman, meron na naman isa, nabalitaan ko. Nang batok din. Usong-uso ngayon yung batok, ano? Diba? Ito naman si Richard Tolonges. Richard Tolonges. Si Richard Gomez. Oh, nakita niyo yung video? Hindi ko ma-play yung video, guys, eh. Ito yung laptop ko, nandito sa harapan ko. Hindi ko mapakita dito sa video, pero alam ko napanood nyo yun. Sigurado napanood nyo yun. Etong si Richard Tolonges, o si Richard Gomez, binatukan po eh. Binatukan po ito si Philippine Fencing Association President Rene Gacuma. Tatapang talaga ng mga tao dyan sa Pilipinas. Alang nga to si Richard Gomez. Pero binatukan, matanda na yun. Nakita nyo sa video? Sayang, hindi ko mapakita sa inyo yung video kasi limitado yung gamit ko eh. So, binatukan ba naman ni Richard Gomez? Sira ulo. Diba? Sabi nung ito yung naging paliwanagan, babasahin ko na lang. Sabi ni Rene Gacuma, ang ginawa niya, in-extend niya yung kanang kamay. I extended my right hand, and Richard Gomez squeezed it so hard while stepping on my left foot with his right foot. So, nakipagkamay siya, inabot niya yung kamay, nirinig ako kay Richard Gomez. Ang ginawa ni Richard Gomez, pinisil yung kamay niya. Habang nakatapak yung paa, yung kanang paa, ni Richard Gomez, dun sa kaliwang paa ni Rene Gacuma. He tried to break my thumb. So, ito yung thumb. Sinubukan niya raw baliin yung thumb ni Gacuma. So, nagulat daw siya. Sabi raw ni Richard Gomez, minura pala. Minura siya si Rene Gacuma, minura. Sino raw ang nagbigay sa'yo ng authority na palitan yung athlete? Kasi mga kababayan, si Richard Gomez,
ano po yan sa fencing. Involved po siya sa fencing eh. Ano ba si Richard Gomez? Ano ba ang posisyon niya? Basta alam ko meron siyang posisyon diyan eh. Kasi 'di ba yung alam ko yung anak niya magaling mag-fencing eh. Kaya involved siya diyan sa fencing. So, biruin mo nung pinisil yung kamay niya, ah, tapos tinapakan yung kaliwang paa, nung paa ni Richard Gomez, tapos minura, at sinabihan daw siya na sino nagbigay sa'yo ng authority na palitan yung athlete. With his right hand, he squeezed my jaw really hard and he said, ayan, minura na naman siya. Hindi ka atleta, HR ka lang. So, grabe ang ginawa ni Richard Gomez. Galit na galit talaga. At talagang nanakit. Ito naman yung dahilan ni Goma, ni Richard Gomez. Sabi niya, I do not deny my ungentlemanly deeds. Ungentlemanly deeds. Hindi naman niya dinenay daw yung ginawa niya. And I certainly hope that he will also not deny that the decision that he and other PFA directors made to deny Alexa Larrazabal the honor of competing for the Philippines in individual women's EP was in fact unjust, unwarranted, and damaging to Alexa, the team, and the country's overall results in the 33rd SEA Games. So, yun yung sabi ni galit na galit si Goma eh, nagalit siya kasi. Etong si Alexa Larrazabal, ito raw yung kumbaga yung magaling. Kumbaga para kay Richard Gomez, ito yung magaling. Pero hindi pinakumpit ni Rene Gacuma. Kaya galit na galit si Richard Gomez. Bakit daw pinalitan at hindi pinakumpit si Larrazabal? Bakit gano'n ang ginawa? Kaya binatukan eh. Kababayan. Binatukan eh. Katulad nung ginawa dun sa mga yung nagkakariton. Binatukan yung atras si Gacuma, wala naman siya laban. Laki-laki ni Richard Gomez eh. So walang remorse kay Richard Gomez at sabi niya, alam ko magkakadimandahan to eh. Didimanda raw ni Gacuma si Richard Gomez at si Richard Gomez didimanda rin itong si Gacuma dahil bakit gano'n ang ginawa nila. Kumbaga meron daw silang nangyaring favoritism doon sa nangyari diyan po sa pagpili ng mga players diyan para sa fencing. Diyan po sa fencing team ng Pilipinas sa 33rd SEA Games. So yun po yung naging dahilan kaya nagkaroon ng batukan. Kaya ang tanong diyan, sino ka ba para mag-inflict ng physical harm sa ibang tao? Ayun yung tanong eh. 'Di ba? Sino ka? Meron ka bang karapatan na mambatok? Meron ba tayong karapatan? Kahit pa sabihin mo na na mali yung ginawa ng tao. Para sa'yo, mali yung ginawa ng tao. Pero meron ba tayong karapatan na manakit, manapak, mambatok sa kahit kanino man? So yun yung tanong doon. Bakit ganon? Ba't ganon ang ginawa ni Richard Gomez? Pwede namang ireklamo niya. 'Di ba? Sampahan niya ng reklamo. O diyan sa Philippine Fencing Association. At patanggal bilang president itong Rene Gacuma. 'Di ba? Kung talagang itong Gacuma na to ay talagang may favoritism at tinanggal talaga itong si Alexa Larrazabal. Hindi ko lang alam kung ano naging resulta ng siguro talo sila. Kaya siguro galit na galit si Richard Gomez. Kaya sila natalo dahil hindi nila pinalaro yung Alexa Larrazabal na para kay Richard Gomez siguro yun sana magbibigay sa atin ng medalya. So yun mga kababayan, ang nangyari. Ayun ang nabalitaan ko, nagkabatokan dyan sa Pilipinas, mga kababayan. Ayan po yung nangyari. Ito, sabi ni Gacuma, hindi tatanggapin ni Philippine Fencing Association President Rene Gacuma
ang paghingi ng tawad ni Richard Gomez matapos na niya siyang sakta ng mambabatas. Ugat umano ng insidente ang pagpalit ng isang fencer ng Philippine team sa 33rd SEA Games. Ayan mga kababayan. Wala naman kasi tayong sa totoo lang. Kahit pa sabihin natin may sama tayo ng loob at hindi natin gusto yung mga naging desisyon ng ibang tao, pwede naman tayo magsampa ng kaso. Sampahan natin ng reklamo. Pero kung ilalagay mo ang batas sa sarili mong kamay, talaga sa kamay mo talaga, literal sa kamay mo, binatukan mo. Ano po yun? Sa tingin ko, hindi naman po tama yun. At para silang kung talagang totoo yung sinasabi ni Richard Gomez na may favoritism at nagkaroon ng problema, hindi tayo nagkaroon ng medal dahil sa kapalpakan nitong presidente ng Philippine Fencing Association, pwede niyang ireklamo at ipatanggal sa pwesto. Pero yung babatukan mo, mali rin yun. Di ba? Kahit, minsan, alam nyo, matatapang na tao no? Ang dami matatapang na tao Lalong-lalo na si Richard Gomez, congressman. So, ayan po, mga kababayan, yung nangyayari ngayon dyan sa bansa natin. Tatapang ng mga tao dyan. Sa di ba, kahit sa Senado, di ba, si Robin Padilla, nangahamon din Di ba? Minsan makita tayo dyan sa Senado, nagsusuntukan Di ba? Tatapang ng mga tao. Lalong-lalo na yung mga nakaupo dyan sa pwesto. Kaya, kapag ganyan po ang mga pinipili ninyong mga lingkod bayan, nakakatakot po. Kung sila nagaganyanan, how much more tayo ng mga ordinaryong Pilipino, kaya nilang gawa ng ganyan. Kaya sana po sa mga susunod na mga panahon, pag-isipan po ninyo maigi. Mamili naman po tayo ng maayos-ayos. Yung hindi mayabang, hindi sinungaling, hindi magnanakaw, hindi korap, hindi nananakit ng tao, hindi... Ang dami naman natin pwedeng mapili na magaling Ewan ko ba kung ba't pinipili ninyo yung mga tulongges? So sana po, mga kababayan, na mamili naman tayo nung talagang maayos na lingkod bayan. Hindi po basta-basta namamatok na ganyan. Susunod, kita natin, suntukan na, sabunutan Di ba? So, yun lang po, mga kababayan, na-share ko lang. Namimiss ko kayo. Ayoko naman na matapos tong araw na to na hindi man lang tayo nakapag-usap o nakapagkwentuhan. Okay? At kung kakamustahin nyo naman ako rito, okay lang. Bukas meron kaming tour. Exercise ko na rin to. Walking tour kasi yun, mga kababayan So, kasi pag nasa studio, nakaupo ka lang doon maghapon Kaya sabi nga ng iba, tumataba na ako Tsura ko. Di ba? Kailangan din natin mag-exercise. Kanina, panailakad kami. So, maganda sa katawan. Saka, nakakatanggal din. Minsan, na-anxiety tayo. Pero, syempre, sa tulong ng Panginoon, napaglalabanan naman natin. Okay, sa mga gusto pang humabol sa birthday ko, pwede pa po. Message nyo lang ako. Ay, nakalimutan ko, teka. Meron pong salamat po hindi ko na babanggitin yung basta meron po tayong kaibigan na nagbigay. Tapos si Ma'am taga Canada po siya. Mukhang artistahin si Ma'am So, nag-message po siya at nagbigay naman siya ng pandagdag sa pocket money natin. So, maraming salamat, Ma'am. Sa susunod, si Ma'am, nakalimutan ko yung name niya. Susunod, Ma'am, sasabihin ko. Kasi ang gamit kong cellphone dito sa camera ko ngayon, nandun po yung pangalan ni Ma'am. So, hindi ko man mabanggit ngayon, bukas sigurado babanggitin ko yung pangalan ni Ma'am. Maraming salamat. Diyan po siya sa Toronto, Canada. Thank you very much po. At yung mga gusto pang humabol, pwede naman. Ilang araw pa naman kami rito. So,
So ilan po mga kababayan, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta dito po sa Batang Maynila Toit. Salamat po sa lahat ng bumati. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Ingat po kayo dyan sa Pilipinas. At tutok-tutok lang po kayo dito sa Batang Maynila Toit sa iba po pong updates. Ingat po tayong lahat. Kayo po dyan sa Pilipinas at dito po sa Taiwan, ingat po tayong lahat. God bless po.